sa aking mga pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay, Luzon, Visayas, Mindanao. Narito naman po tayo sa programang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga. Ito po si Terry Alpa. Okay, at syempre po tayo po napapakinggan sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kami po ay nasa AM Radio. At syempre po, meron din po tayong live streaming sa ating pong Facebook account ng DWDD Armed Forces Radio. Please like, follow, and share sa page mo ng ating kastropa. Okay, at syempre, buwan ng Marso, happy Women's Month. Ayan, ito po ang buwan ng ating mga kababaihan. Palakpakan po natin ang ating mga kababaihan. Yan po, mga senior citizen, mga kabataan, mga estudyante, mga PWDs, mga solo parents na kababaihan, mabuhay po kayo. Ito po ang ating buwan. At syempre mamaya po ay mapapakinggan niyo po ang message po ng ating butihing Mayor Joy Belmonte. Napakasipag. Papakita po niya yung dahil po sa Women's Month, marami pong mga activities na ginanap po diyan po sa ating munisipyo, sa City Hall po. Napakarami rin po kayo matutunghayan ng mga bagong proyekto ng ating Mayor Joy Belmonte at sa kanyang mga alay, mga projects para po sa ating kababaihan. Kasama na rin po dyan yung MICE Event Place na napakaganda po. Daig pa po ang hotel pagka makita nyo po yun. Doon na po nag-i-event ang ating pamahalaan ng lungsod ng Quezon. Tipid na hindi na magbabayad pa ng hotel. At siyempre po, sa ating naman po mga kababaihan, papakita pa rin po natin ang video mamaya, kasi happy Women's Month from Barangay Masambong. Siyempre po, nag-enjoy ang ating mga senior nung time na yun. Ito po ay thank you so much po sa masipag na kapitan ng Barangay Masambong, Kap Rocky Alpa at ang kanyang council. Talaga pong nagkaroon po sila din ng isang programa, mga activities para sa celebration po ng Women's Month. Ang una pong ginawa doon, nagkaroon po ng kick-off parade. Doon po matutunghayan yung mga organization na nakiisa doon sa parade. At di nagpahuli ang mga senior, kahit nasa huli sila ng parada, pero mga energetic, syempre mga sumba yung mga yan. At after po ng parade, ay nagkaroon po ng tinatawag na State of the Women's Address. Ayan. So, nagkaroon po ng seminar, orientation on anti-sexual harassment. Maganda po yung mga tinalakay dyan, kasi isa pong magandang advice at sa seminar na yun, nakakuha ng mga tips ang ating mga kabayan, paano nila ma-impose ang kanilang karapatan at hindi po maabuso. Babalikan po natin yan. At pagtapos po niyan, yung mga next day na po ay nagkaroon ng livelihood seminar on perfume making. Yan, sa mga gustong kumita. At pagtapos po niyan, first quarter national simultaneous earthquake drill. Ngayon po yun. Yan, kanina po ginanap yun. Sa March 15, ang tabayanan po ninyo ng 7 a.m. meron pong Zumba at mga Women's Caravan. Yan po ay 8 a.m. to 4 p.m. TESDA training. May welding po. Kaya po, ayan, punta po kayo March 15 sa Barangay Masambong. Ngayon po, ang talakayin po natin, bigyan po natin ng konting highlight po yung tinalakay doon sa seminar bago natin papanood sa kanila yung ating pong video. Diyan po ay yung anti-sexual harassment. Alam niyo po ba na sa QC ay may batas po yung Meow
yung meow, cat whistle ba yun? Basta ganon. Yung pong mga pumipito na pagka nagandahan o anuman, pipito sila nung, hindi na sa ako makapito. Ganon. Yun po ay bawal. Meron pong, kayo po ay pwedeng makulong. Pagka po kayo nagganyan, kahit pag kayo nareklamo ng inyong pinituhan. Nung araw, di ba parang nakakabastos, napipituhan ka ng ganon. Meron namang babae, iba ang acceptance. Medyo magiging proud, uy, pinituhan ako, sexy pa rin ako. Ganun ang ano nila, di ba? Ayan. Okay lang ba yan, ha? Piso, ha? Wag po, parang hindi po maganda. Meron pa pong isang sinasabi na pambabastos, yung bang pag nakita ka, uy, ang ganda mo, uy, ang ganda mo, ano ka, ganyan, ganyan. Yun, parang considered pa rin na pambabastos sa ating mga kababaihan. Ngayon, nagbigay din po ng tip, kasi pinag-usapan to parang may konting debate, na kaya raw nang babastos ang isang tao o kalalakihan dahil nakainom. Meron po doon talagang sabi, sige, bigay niyo yung opinion niyo. Meron isang tumayo doon na kabataan. Hindi po dahil sa uminom ay nagiging bastos na. Tama naman, hindi naman po lahat. Hindi po lahat ng umiinom, parang kasi kasabihan ko kasi pag uminom, lumalakas yung loob. Kaya nakapipilitan pag may nakitang kaakit-akit, hindi na nakokontrol yung sarili, naman bastos. Pero yun po ay hindi po lahat ganon. Depende po yan sa parang yung nakagisnan, o ang sabi natin na parang ganun na siya, kahit di siya lasing, talagang bastos at mahilig mag-jokes, yan ang ano doon. Kasi marami naman tayong kalalakihan na umiinom, pero hindi naman po bastos, kahit lasing na po, talagang refine pa rin po siya kumilos. Kaya, nagkaroon debate, another side is, pag nakainom, nagiging bastos. Pero sabi nga, hindi naman po lahat. Sabi naman ng isa, kahit nakainom, kung culture niya o lumaki siya na hindi siya ganun, magalang siya, yun naman po yun. May kanya-kanya po tayong opinion tungkol po doon. So, yun yung isa na sinasabi na nagiging cause ng nagiging bastos. Meron din pong nagsabi na sa pananamit ng babae, kaya doon nababastos. Hindi rin po. Meron po kasing mga babaeng nananamit na sexy, pero hindi naman bastusin. O diba, hangaan mo siya, pero hindi mo naman siya babastusin. Pero, di rin natin masabi. Sabi nga, kung ma-encounter niya yung lalaking sa tipong maginoo, pero bastos. Dahil nga sa suot mo, ganun ang nangyari. So, ganyan po yung ating tinatalakay ko sa seminar. At sabi nga, pag ikaw na bastos, huwag ka mahiya. Lalo sa mga kabataan at sa mga estudyante, magsumbong po kayo kahit kanino. Sa teacher, principal, magulang, sa barangay, sumbong nyo para hindi mawili at hindi ulit-ulitin yung ginagawa nila. Ayan. Okay. So, sa karapatan naman ng ating mga kabayan, of course, nakita natin halos pantay na ang karapatan ng babae at lalaki sa mag-asawa. Ang babae nagtatrabaho, bisa nga ang lalaki ang nasa bahay. Yun yung mga karapatan. Sabi nga nung araw, kung hanggang ngayon, ganun pa rin. Sa Japan, yung mga babae, di ba parang inaalisan nila ang karapatan. Parang, ano lang sila, workers ba, gano'n. Ewan ko kasi doon yun na, baka ngayon moderno na, hindi na sila ganun dun sa bansang Japan. Okay. So naman yun, hindi ko po nakuha yung pangalan ng babae doon na nag-seminar. So, sorry po, pero may picture po kayo sa video. Napakagaling po niya na mag-deliver ng kanyang salita about anti-sexual harassment. Yun po ngayon, yung sa mga kababaihan din po, yung pambubugbog, naku, wag po kayong papayag na bugbugin kayo ng asawa o kahit sino man. Hindi po tayo isinilang o pinakasalan nila para bugbugin, gawin punching bag. Pero marami pa rin pong ganyan na mga may bahay, mga may asawa na pinapayagan nilang saktan sila ng kanilang mga partner. Huwag po kayong papayag. Last time, meron pong yung mukha, alos din mo na makilala dahil sa pambubog ng kanyang partner. Minsan, selos,
o financial, yan po yung mga pinag-aawayan. Pero hindi po ibig sabihin nun, ay papabugbog na kayo. Yan. Mag-enjoy lang kayo. Lahanin nyo lang po sa sayaw-sayaw para stress-free. Stress-free po tayo. Okay. At siyempre naman po mga babaeng palaban, hindi po lahat ng babae sila binubugbog. Meron din pong babae. Sila ang bubugbog. Ayan po yan. Ayan yung mga talagang palaban. Hindi nyo kaya yan. Kaya, masasabi natin, pareho na po talaga ang karapatan. Hindi na po pwede yung kung babae ka, ikaw yung down. Hindi po pwede yun. Ayan po. Palakpakan po natin ang ating matatapang na kababaihan. Ayan. Okay. At panuurin po natin ang napakaganda pong message at report po ng ating mayor ng lungsod ng Quezon. Walang iba at ang maganda at masipag na ating mayor, Joy Belmonte. Napakaganda po ng kanyang papakita sa ating mga taga-lungsod Quezon. Thank you. Magandang umaga mga Q citizens. Nandito ako ngayon sa covered walk ng Quezon City Hall, kung saan ay nag-ribbon cutting tayo ng tinatawag natin Pop QC Women's Edition. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang kick-off ceremony ng Women's Month. At para simulan ang ating pagdiriwang, meron po tayong bazaar dito featuring all women entrepreneurs from our Pop QC group. Lahat po ng mga bentahan dito ay gawa ng iba't ibang maliliit na negosyante ng ating lungsod. At marami tayong matatagpuan. May pagkain na Filipino food, may Japanese food, may Korean food, meron pa shawarma, merong iba't ibang mga inumin, fruit shakes, milk tea, kape, at marami pang iba. Ang importante, masasarap lahat ng pagkain dito. Pero ang mas importante, kung dito tayo mamili ng ating pananghalian, ng ating merienda, makakatulong tayo sa pangkabuhayan ng ating pong maliliit na negosyante. Kaya Q citizens, tara na, punta na dito sa covered walk ng Quezon City Hall. Simula ngayon, March 3 hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon. Ang dami-dami talaga ninyong makikita dito, masusurpresa kayo at ang importante, murang halaga, abot kaya ng ating mga bulsa. Maraming salamat, Happy Women's Month sa ating lahat at mabuhay ang kababaihan ng ating mahal na lungsod. Yes, welcome to Women's Day here in Barangay Masambong. Yan, kasalukuyan kami ay paparade. Ano po ang plano niya? Oh, kaway, 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 kaway! Shining! Oh, lakad! Ayan po, may nauuna na. Oo nga, no? Ayan, dito po kami sa Capro Street. Kakaalis lang po namin from barangay. Ayan, dito po ay bibenta ang ating kapra. Oh, ayan. Ayan mga senior. Picture, picture. Oh. Yan. Yan. Oh, picture kayo dito. Picture. Oh, picture. Yan. Labang kabila. Kaway, kaway, kaway dyan, kaway dyan. Na natin. Ayan, 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 ayan. Ayan.
Smile! Smile! Video! 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 TikTok! 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 Mga senior nasa huli. Yan! Palakpakan po natin ang inyong napanood sa video. Palakpakan po natin at syempre Kapitan Rocky Alpha and Council. Napakasipag. Congratulations po sa iyo. Okay? Ito naman yung pakinggan nyo. Pag ito ba yung napakinggan nyo, anong gagawin nyo? Hindi pa yun. Ito po yun. Sigurado may sampal. Kung sa sampal, i-report po. Yung mga ganun po, isa yun sa parang nambabastos, diba? Okay. Okay, at siyempre, punta naman po tayo sa napapanahon. Ito. Relax lang po tayo. Relax po. Kasi po, medyo mainit na ang panahon. March, ilapil natin yung init.
April, mas lalong papasok. At ngayong March, marami pong naging kaganapan sa ating paligid, ang mga tao na stress, pero huwag naman po na natin isipin yan. Pabahala na po natin sa Diyos. Siya po nakakaalam at may plano kung ano man po yung nangyayari sa ating paligid. Talagang hindi lang naman sa ating bansa, talaga pong ang ibang bansa, nandyan po yung hanggang ngayon, patuloy pa rin po nagyegera. Ang hirap pigilan, ang daming namamatay. Kaya nga tayo, relax lang po tayo mga Pilipino. Kaya natin yan. Mga pagsubok lang po yan sa atin, sa ating bansa. At kaya po nangyayari mga bagay na yan, may plano po sa atin ang ating may kapal. Trust natin ang ating may kapal, si Papa Jesus. Kung ano man po ang heartache ng bawat isa, may natutuwa, may nalulungkot, may umiiyak, may nagagalak. Ganyan po ang reaksyon ng bawat isa. Hindi naman po natin pwedeng manghusga o magsabi na ganyan-ganyan ganon. Tahimik na lang po tayo. Hindi po tayo dapat magsalita na makakabuhay ng isang galit. Huwag po. Pagdasal lang po natin. At bahala na po ang ating may kapal kung ano po. Mahal po ng ating Panginoon ang ating bansa. Kaya ano man yung dumarating sa ating kalamidad, baha, lindol, sunog, kung ano-ano pa man, tayo po ay nakangiti pa rin, di ba? Nakikuha pa natin mag-selfie. Yan po ang Pilipino. So ngayon po, siyempre, kailangan po maging ano po tayo. Wag masyadong ganon, wag masyadong parang nanghihimok, ng kaguluhan, wag po. Hayaan po natin. Meron po tayong batas sa langit. Siya po ang bahala ko ano po ang plano nila sa ating bansa. Kung ano man po yun, alam kong meron naman din pong alam natin may advantage and disadvantage. Pero tayo po ay sumunod sa ating pong batas, sa ating pong mga karapatan. Yan po ang ano lalo po sa ating mga leader ngayon, relax lang po tayo. Relax lang po. Di po ba? Kaya enjoy life ngayon. Huwag po kayong masyadong mainit kasi mainit po ang panahon. Baka po ma-stroke po tayo. Kailangan po lagi po tayong may dalang tubig, pang-relax, ganyan, para ano man stress ang mabasa, marinig, at least relax lang po, magdasal po tayo, huwag po nating hayaan manalig yung masamang espiritu na papasok sa atin para tayo ay makapaglabas ng salita na hindi maganda. Yan po. At ngayon nga po, kung papasok ang April, ibig sabihin, Holy Week na po yan. So, nagkaroon na mga po ng Ash Wednesday, di ba, nung last Wednesday. So, pagpasok po nitong April next month, yan na po yung Holy Month. Yan, nandyan na po yung matinding init, nandyan na rin po yung bakasyon ng mga bata, nandyan na rin po yung pagninilay-nilay, pag-outing ng mga family kung saan-saan, kasi nga ang init. Ingat-ingat din po kayo sa mga pinupuntahan niyong lugar, yung mga beach, yung inyong mga bata, mga kasama, huwag niyo pong pabayaan na magpunta sa dagat lang nagsisolo kasi usually po laging may kinukuha yung pong mga dagat na pinupuntahan niyo. At sana naman po hindi po masama dyan ang inyong mga mahal sa buhay, kaya doble ingat po at palagi po kayong magdasal. At malapit na rin po ang bakasyon ng mga bata, ang mga bata po, pagka sobrang init, kinakancel po ang kanilang pasok sa school. So, it means, nababawasan po yung araw ng kanilang pag-aaral. Kaya madalas, meron po silang assignment, work from home, na nakaka-stress din po sa mga magulang. Kasi, siyempre, pag nasa bahay na, asikaso na yan yung pagluluto ng kakainin, mga gawain bahay. Pero pag ganyang work from home, ay, school, mga homework,
mapipilitan silang maging teacher muna. Medyo mapabayaan mo na yung mga gawaing bahay. Yun ang sakripisyo ng magulang pag hindi pumapasok ng mga anak. Kasi pag pumapasok yan sa school na lahat nagawa yung kanilang mga homework. Pero pag ngayon hindi, may homework sila sa bahay. Kaya yan po. Kaya minsan maraming bata na papalo eh. Kasi nagsasawa din. Dahil minsan yung magulang, walang pasensya. Pinapalo. Pag di agad natututo yung mga anak nila. Kaya medyo relax lang po tayo at stress free. Sabi nga eh. Yan po. Yan. Siyempre, pag April na, eto na po ang paghahanap ng mga pupuntahan. Mga resort, kung saan nandun marami dyan sa Pansol, sa Los Baños, kung sa Baguio, Baguio, hindi swimming yan sightseeing yan, tsaka gustong mapil yung lamig. Ganun din po sa Tagaytay. Nandyan na po yung naku po, ang sarap. Kaya kung pupunta po kayo ng Baguio, mas maganda na po ang mag-commute. Kasi mai-stack lang po kayo sa sasakyan. Nangyari po sa amin yan, halos hindi umaandar, yung sakyan, naubos na yung oras namin doon. Kaya kung kayo po nagpaplano, iwan nyo lang po yung sasakyan nyo kung saan kayo naka-check-in o kung saan kayo tumuloy at mag-commute na lang kayo. Mura lang naman doon yung mga taxi, jeep, mura lang po siya. Mura lang po siya. Parallel na din sa Manila. Okay, so, ang Baguio naging crowded na, di ba? Super, super. Yung dating nakikita nating kabundukan, umaakyat pa lang tayo, nandyan na lahat yung plantation, andyan yung nagagandahang mga bundok. Ngayon po, hindi po. Ito po ay bundok na ng bahay. Ewan ko sana, hindi pinabayaan na maging ganun po yung Baguio na ang dating bundok ay bahay na. Parang na-pollute na siya sayang din Pero feel mo pa rin naman yung lamig. Medyo lumayo ka lang, huwag ka doon sa may pinakapasyalan, yun doon mapil mo siya. Pero pag doon ka sa may part, super, super puno. At saka siyempre, yung mga hotel ngayon, sobrang puno rin, mga kainan, yan ang mga dadanasin nyo sa Baguio. Pero kung kayo naman po ay lalayo ng konti, aakyat ng konti, yun, ma-enjoy nyo. Kasi makikita nyo talaga yung kagandahan ng lugar at saka yung lamig, super lamig pa rin. So, kaya ko, Holy Week, puno na naman yan. Katulad po ng nakaraan, yung Penabenga, di ba? Flower Festival, puno po talaga siya. So, pagka kayo po ay mag-outing, tip lang po, check nyo ang inyong sasakyan. Lahat yan, i-check nyo, pa-check nyo sa mekaniko. Siguraduhin nyo mayroon kayong extra gulong, meron kayong dalang tubig, tapos yung sasakyan, importante yung makina, baka mamaya itiri kayo dun, pasaas pa naman yun ang double check. Tapos pag bago aalis, yung bahay nyo, siguraduhin yung nakalak lahat, at kung meron kayong mga ka-vibes na kapitbahay, pwede nyong pasilip-silip, patingnan-tingnan. O yung may CCTV kayo sa camera, may CCTV kayo sa bahay, maganda rin po, kasi masisilip nyo siya kahit na sa malayo kayo. Yan po yung mga tips natin, at siguraduhin nyo rin po maayos yung inyong RFID. Kasi hindi ko alam kung meron pa rin silang entrance. Last time kasi kinancel yun yung cashless na talaga. Kasi meron talagang walang load. Paano naman yun? Yung wala namang budget agad mag-load, di ba? Sa mga may kakayanan, walang problema yan. Paano kung walang kakayanan? Huhulihin nyo. Yun ang dyan. Tsaka follow the driver's rules. Tsaka yung seat belt. Yan, ako lalo sa highway. Nadali na po ako niyan. Nakalimutan ko pong mag-seat belt. Ayun, 5,000 po ang multa noon. Ewan ko lang ngayon. Tapos, check nyo yung mga lights ng inyong sasakyan. Tail lights, brake light, front light, lahat po ng ilaw. Kasi po meron pong CCTV camera din po nakamonitor dyan sa highway.
ang laki rin po ng multa niyan. Pag nakita kayo sa camera na ispatan kayo, meron sa inyo magpapahinto doon. Pero naispatan kayo sa ibang lugar. Hindi mo na pwedeng pakiusapan yung nanghuli sa inyo kasi naka-record siya. Kaya hindi siya pwedeng magpatawad o ano naman. Ang laki din po ng nun. 5K na naman yun. Yan po, imbes na baon nyo na lang yan, ibabayad nyo pa dahil nga sa mga violation, ano? Kaya siguraduhin nyo na lang po para wala kayong problema. Ayan. Okay, sa mga wala namang balak magpunta ko saan-saan, sabi nga walang pera, walang budget, meron pong mga pinarerentahan na mga swimming pool na hinahanginan lang. O kaya nakatupi lang po siya. Lang, parang alam ko, 500, 1K yung isang araw. Ayan, nakikita ko yan sa mga area na sa kalsada na maluwag. Doon nagsuswimming po yung mga bata. Nagsishare-share po yung magkakapit bahay. Doon po sila. Ayun, di ba? Alam mo nun, Pinoy, maraming maraming gimmick na talagang sabi, only in the Philippines. Ayan. Okay. Ayan. Sana po marami kayong natutunan sa ating mga tips, sa ating po mga followers and viewers. Please po, paki-likes, follow and share our Facebook sa Armed Forces Radio, DWWD. Ayan po, ilang sa likod ko. Likes, follow and share po yan. At siyempre, ang ating pong Buhay OFW ngayon, Facebook page din. At ang Buhay OFW ngayon, Virtual TV, meron din po tayo sa YouTube. Please follow, like, and share para po sa ating mga kaibigan, yung ating mga kaibigan sa media. At siyempre, happy birthday po sa mga nagdiriwan ng kanilang kaarawan ngayong Marso. Yan, marami po yan. Ayoko pa banggitin isa-isa. Baka meron ako malimutan. Magtampo pa. Kaya okay na lang po na lahat kayo ay binabati ko ng happy birthday. more years to come. Okay, ayan po. Happy Women's Month pa rin. Happy Women's Month. At matatapos na po ang Marso. Kaya another month, April, is another celebration or another Easter naman po yan. Yan naman po yung ating Holy Week na talagang nakasanayan na po ng ating mga kabayan na ang paggunita ng Holy Week para sa atin. Okay, pansamantala na po tayong magpapaalam. Ito po si Terry Alpa para sa programa Buhay OFW ng Pantay at Kasangga. Maraming salamat po. Bye-bye po.